Magandang gabi po sa ating lahat. Ating po pag-uusapan o pag-aaralan ang patungkol po sa 5 solas. Ang solas po ay salitang Latin. Ngayon po, bibigyan natin yung 5 na yun, ano yung kahalagahan at bakit po ito pinag-aaralan o bakit po ito, patungkol po ito saan. Okay? Una, sola scriptura. Ito po ay scripture alone. Sabihin po, Biblia, salita ng Panginoon. Pangalawa po, sola gratia. Grace alone, sa biyaya po ng ating pong Panginoon. Pangatlo, sola fide, faith alone, pananampalataya po natin kay Kristo. Pangapat, solos Christus, through Christ alone. Patungkol po ito sa ating pong Panginoon. Panglima po, sole Dei gloria, glory to God alone. Lahat po ng ginagawa po natin ay papuri natin po sa ating pong Panginoon. Okay, umpisahan natin sa panimula po. Ano po ang pasimula na itong 5 solas na po ito? Una po, ang 5 solas ay may pangunahing prinsipyo na lumitaw noong Protestant Reformation noong ika-16 na siglo. Pangalawa po, ipinapakilala ito ng mga reformer tulad po nila Martin Luther at John Calvin upang hamuni ng ilang mga turo, kasanayan ng mga simbahang mga Katoliko. Pangatlo po, ang mga prinsipyong ito ay tumutok sa mga sapat at otoridad ng kasulatan at si Kristo para sa ating pong kaligtasan. Tuloy po natin. Pag-aralan po natin ang unang sola. Sola Scriptura. Ito po ay patungkol sa Biblia po mismo. Okay. Ang Biblia lamang ang pinakamataas po na otoridad sa pananampalataya at doktrina na meron po tayo mga Kristiyano. Binibigyan tayo ng gabay at direksyon ng Biblia po. At kung may mga problema o pangarap po tayo, ang Biblia po ang nagsisilbing gabay po natin. So sabi po ng salita po ng Panginoon, busan-anin po natin ang ating pong Biblia. Ang nasahin po sa wikang Tagalog, sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid, sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So lahat po ng ating pong ginagawa bilang isang Kristiyano po, lahat po ito patungkol po. Ito ang babalikan natin, yung Biblia po mismo, yung salita po natin. Ano po yung pangalawang sola? Sola fide, pananampalataya lamang. So ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, hindi po sa gawa natin. So ibig sabihin po, tayo pong mga naligtas at niligtas ng Panginoon, hindi po natin ito sa sariling gawa natin. Sapagkat ang kaligtasan na tanggap po natin ay kay Kristo lamang po galing at siya po ang gumawa nun. Hindi po tayo. So ibig sabihin po, hindi po tayo maliligtas ng sarili po nating gawa, kundi ang Panginoon lamang. Ano po ang kailangan natin pong gawin? Manampalataya po sa ating pong Panginoon sapagkat siya yung tagapagligtas natin. Kung tayo po'y nakakaranas sa mga pagsubok, pakiramdam natin hindi tayo karapat-dapat sa kaligtasan, pinapaalala po sa atin ng sola fide na ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos at hindi po ito patungkol sa ating gumagawa. So, basa po tayo ng isang Bible verse po. Sabi po sa mga Roma, chapter 3, verse 28, kung gayon, maliwanag na sa pamagitan ng pananampalataya, itinuturing na matuwid ang tao at hindi sa pamagitan ng pagtupad ng kautusan. Kung tayo po ay nananampalataya po sa Panginoon, tayo po ay tinuturing po ng Panginoon na isang matuwid. The same time, sa nakikita natin, hindi mo natin nakikita o nakikita natin, tayo po ay nananampalataya sa Panginoon. Panginoon po yung gumagawa po sa buhay natin, sapagkat tayo po ay nananampalataya sa Kanya. Pangatlong sola po, sola gratia.
Sa biyaya lang po ng Panginoon. Ito, ang kaligtasan ay isang biyaya na mula sa ating pong Panginoon. So mga kapatid, hindi po ito sa pagsusumikap natin bilang mga Kristiyano, bilang mga tao. Tinanggap natin ito dahil kalugto ng Panginoon sa ating ng Panginoon. Ano kailangan natin gawin kanina? Sola fide. Kailangan mo natin manampalataya sa Kanya. Binibigyan tayo nito ng lakas ng loob at kalayaan mula sa mga pagsubok at pagkukulang. Ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos at ito'y walang kondisyon. Ulitin ko po, wala po itong kondisyon. Hindi ito batay kung ano ang mabuting mga ginawa mo, ano yung mga bagay na kailangan mo pang gawin sa Panginoon, sapagkat yung kaligtasan na meron po tayo ay gawa po ng Panginoon yan. At ano gagawin lang natin? Sola fide, kailangan po natin manampalataya sapagkat sola gratia, biyaya lang po ng Panginoon na binigay sa atin, kaloob niya po sa atin. Diba? Sabi nga po sa Efeso, chapter 2 verse 8 to 9, sabi po dito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Malinaw po na sinasabi ko na salita po ng Panginoon. Nakaloob po ng Panginoon at biyaya ng Panginoon ang kaligtasan na ibigay sa atin. Sunod po, Solos Christus, si Kristo lamang. Right? Si Yesu Kristo lamang ang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at tao. Si Yesu Kristo, yung kilala po natin, nagkatawang tao na 100%, then Diyos din po siya na 100% sa buhay ating tagapamagitan sa Diyos Ama. Binibigyan tayo ng kagalakan at kapayapaan sa pagkaalam na si Jesus lamang ang nagbigay ng kaligtasan at ang kanyang sakripisyo sa krus. Siya po ay namatay, inilibing, at nabuhay muli sa pangatlong araw. So grabe po yung ginawa po ng sakripisyo ng ating pong Panginoon para po sa kaligtasan na ibinigay sa atin. At siya lang po ang daan. Wala na pong iba. Sabi po sa John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So, si Jesus Christ, siya ang ating tagapamagitan, papunta po sa Ama. Kaya si Kristo lamang po ang ating po tagapamagitan. At last po, Sole de Gloria, luwalhati sa Diyos lamang. Ang lahat ng kaluwalhatian ay para sa Diyos lamang. Pinapaalala nito sa atin na ang bawat aspeto ng buhay po natin, sa trabaho natin, sa pag-aaral po natin, anuman ang ginagawa natin sa buhay natin, ibigay natin lamang po sa ating pong Panginoon lahat ng kaluwalhatian sa Kanya lang po. Sapagkat ang libre na tinanggap natin ngayon sa mundong ito ay binigay po sa atin ng Panginoon. Kaya po tayo mga Kristiyano po, tayo po yung nagbibigay po sa Kanya ng kaluwalhatian. Lahat po ng ginagawa, gawin natin para po sa Kanya. Kasi ginawa ng Panginoon, ibigay niya yung sarili niya sa atin. Tayo pa kaya mga tao na kilala sa Panginoon, ibigay natin sa Kanya. Kailangan ng kaluwalhatian. Ang mga bagay po na gaano tayo kasikat, gaano man po tayo karami ng mga natamo, ano man po ang status natin sa buhay natin, maglingkod po tayo at magbigay sa ating pong Panginoon yung buhay na meron po tayo para po sa Kanya. Ang Panginoon hindi po nagreklamo, ibinigay niya yung buhay niya na walang pag-aalala. Ay po sa 1 Corinthians 10:31, kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo sa lahat sa ikaramal ng Diyos. Kasi lahat po ng ginagawa po natin, ibigay po natin sa Panginoon. Siya po ang bahala sa atin.
Ito po yung kasaysayan ng limang solas. Ang Protestant Reformation ay nagsimula noong ika-6 na siglo na pinamunahan nila Martin Luther at yung mga kasamahan niya po. Pangalawa po, ang limang solas ay isang tugon sa mga maling turo na simbahang Katolika tulad ng pagbabayad ng indulgences at pagtutok sa tradisyon kaysa sa mga kasulatan. Isabihin po, mas tinitignan po nila ng pananaw yung mga tradisyon kaysa po sa Bible po. Okay? Next po, ang mga prinsipyo ito ay naging batayan ng modernong mga denominasyon ng Protestante tulad ng Lutheranism at Reformed traditions. Next po. Okay. Bakit po mahalaga po itong limang solas sa mga kapatid? Tingnan po natin. Bakit po mahalaga? Una, ang limang solas ay nagsusulong sa isang personal relasyon kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, biyaya, at kasulatan. Binanggit ko ako sa inyo kanina, kung matatandaan niyo po, na sa biyaya lang ng Panginoon, sa pananampalataya natin sa Panginoon, sobrang ibinigay ng Panginoon ng kanyang sarili sa atin. So, ipinapaalala nila na ang kaligtasan ay kaloob mula sa Diyos at hindi ito maaaring ipagmalaki o pagkakitaan. Next po, luwalhati sa Diyos lamang lahat ng bagay sa buhay ay para lang sa kaluwalhatian ng Panginoon. So, ito po pangwakas po natin sa pananapos po na ating discussion sa ating po pag-aaral. Ang mga limang solas ay tumutulong sa isang Kristiyano na magkaroon ng matatag na pananampalataya at pagtitiwala kay Kristo at sa biyaya ng Diyos. Binibigyan tayo nito ng una, kalayaan mula sa takot dahil ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa atin. Pangalawa, pagtutok sa isang personal na relasyon kay Kristo. Hindi ito patungkol sa simbahan, hindi ito patungkol sa ritual, kundi natanggap natin ito sa biyaya lang po ng Panginoon. At binibigyan niya tayo ng kalapatan maging anak ng Panginoon. Sapagkat libre lang ibinigay niya sa atin yung biyaya niya at kaligtasan niya. Kaligayahan at kapayapaan dahil alam natin na ang ating kaligtasan ay tanging kaloob ng Diyos at ang ating buhay para lang sa Kanyang kaluwalhatian. Ito po ang ating pumalapos ng ating pong takeaway. Sa madaling salita, sa mga 5 solas ay nagsisilbing gabay sa araw-araw na pamumuhay ng isang Kristiyano. Ang mga prinsipyong ito ay nagpapatibay sa ating pananampalataya at relasyon kay Kristo at nagpapalalim ng ating pagka-Kristiyano. Muli, huwag natin kakalimutan. Kaya po tayo nabubuhay sa mundo ito para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Hindi ito patungkol sa sarili natin, mga kapatid. Ito tatandaan natin na tanggap natin yung kaligtasan na meron tayo sa biyaya ng Panginoon. Kung ikaw ay mananampalataya at mananatili sa iyo ang pagtitiwala at mananampalataya kay Kristo, magtatagumpay tayo bilang isang Kristiyano. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Ulit ito po ang 5 solas na pinag-aaralan natin. God bless everyone.